Meron po akong ipaparinig sa inyo. Interview ng media kay Senador Amy Marcos tungkol dito sa controversial na 2025 budget. Bago tayo magbigay ng opinion at analysis dito, ito, pakinggan po ninyo. Ang tinutukoy nila, yung isa, yung BICAM report na talagang blanco at kulang-kulang ang datos. Yung isa naman, yung GAA, napuno na ng mga numbers. Kompleto na yon. Hindi naman siya blanco-blanco. Yung GAA mismo na napirmahan. Yung gulat-gulat yung BICAM kung bakit nakalusot na may mga blankong amounts. Ano yung enrolled bill? Nakita niyo po yung enrolled bill? Ano naman? Wala na po siya. Wala. Kasi syempre nga yung napirmahan na napuno na eh. Ayun, so wala. Sabi ni Amy, walang blanco. Walang blank items sa napirmahang General Appropriation Act. Batas ng 2025 budget ni Pangulong Marcos ang kanyang kapatid. Yan ang kanyang pagkakasabi. At dahil dyan, ibig sabihin, nilaglag niya si Ungab, Congressman Ungab, at saka si dating Pangulong Duterte. Malamang hindi magustuhan ito ng mga DDS, pero wala tayong magagawa. Bahala kayo. Si Amy nagsalita na wala dun sa pinirmahang batas ang blanco. Ang merong blanco, kung sabi niya, ang gulo-gulo, baka ang merong blanco ay yung BICAM report. Ay hindi naman yun ang pinirmahan ng Pangulo eh. Ang pinirmahan ng Pangulo ay yung proposed bill na naging batas. So ayan. Si Amy na may sabi, member ng BICAM, hindi nga daw siya pirma. Pero yung pinirmahan ng Pangulo, ng kanyang kapatid, ay walang blanco. So ipinagtanggol niya, ang dating dito sa akin pong opinion, ipinagtatanggol ni Amy si Pangulong Marcos ang kanyang kapatid na hindi pumirma ang Pangulo dahil may blanco o yung pinirmahan walang blank item. Lahat merong detalyadong amount. Ayan. Eh di ba laging idinidiin ni Congressman Ungab na siya yata nagsubo ng dokumento kay dating Pangulong Duterte tungkol diyan sa di umano'y illegal na budget. Ang masakit dito, si Duterte mukhang hindi yata na double check niya, kaagad na nawagan, huwag na tayo magbayad ng buwis. Dahil may problema rin itong budget. Eh hindi naman pala. Malayong-malayo ang pagkakaiba ng committee report, BICAM report, mga draft nga lang yung lagi ko sinasabi, kaysa sa pinirmahan. At ni isang senador ngayon, wala pa tayong narinig na pumabor sa pahayag ni Duterte. Halos lahat ng senador na dumaan sa kanilang kamay, ang budget na ito, nagdidiin at sinasabi, walang blankong item. Walang blank item. Diyan, sa 2025 budget. Naglaglaga na. Naku, uusok ang ulo o magsasalubong ang kilay nitong mga DDS. Dahil si Amy Marcos nagsalita na hindi kinampihan si Ungab at Duterte. Ang kanyang pinanindigan ay ang pinirmahan ni Pangulong Marcos. Ayan na. Laglagan talaga. Ano inyong masasabi diyan? Okay? Any comment, reaksyon, malaya po kayo. Lalo na ho dito sa MA Pinoy TV, itong ating isang channel. Pero huwag niyong kalimutan yung Mike Abe Opinions. Mag-subscribe, mag-follow kayo rito sa aking mga channel. Marami kayong dapat abangan at hopefully matutunan sa ating mga ginagawa. Pangalawang issue ito. Alagay ko, pati kayo ramdam nyo, pati kayo nakikita nyo. Yung pong party list system, sa akin pong tingin, masyado nang naabuso, masyado nang ginagamit ng mga negosyante at politiko. Kasi pag sinabing marginalized system, under marginalized o under party list law, dapat yung mga kinatawaan sa Kongreso ay talagang lehitimo na merong organization na marginalized sector, na walang boses, grupong walang boses sa kinatawan sa Kongreso. Yan ang trabaho ng congressman ng party list system. Diba? Yung teacher, manggagawa, farmers, OFW at kung ano-ano. Pero ngayon po hindi. Kung sino-sino na lang. Hindi naman siguro aabot ng 6 na pong marginalized sector ang mga Pilipino na nangangailangan ng congressman. Pero bakit ngayon mahigit na 60 o halos sobra pa ang tumatakbo at nakaupo na party list na pag sinuri mo ay mga nakatira sa mga exclusive subdivision
nakatira sa Forbes, nakatira sa Ayala Labang, nakatira sa Corinthian Garden, nakatira sa mayamang sektor. Paano sila naging marginalized sector? Mga negosyante na inilagay, mag-asawa, mag-ina, mag-ama, party list, asawa ng senador, asawa ng congressman, party list pa rin. Ano yon? Kailan naging marginalized sector ang district congressman? Kailan naging marginalized sector ang senador? Bakit yung asawa party list? Kailan naging marginalized sector ang nakatira sa mga exclusive subdivision ng mga mayayaman? Milyon-milyon ang kayamanan pero marginalized sector ang kailang kinakatawan. Yan ang aking sinasabing noon at ngayon at magpapatuloy ang pang-aabuso. Pera-pera na lang. Naire-rehistro sa COMELEC ang iba-ibang pangalan pero ang kinatawan mga mayaman at politiko. Dapat hindi. Dapat ang kinatawan na naire-rehistro na party list, under party list law, totoo na mahihirap, totoo na sektor na nangangailangan ng kakatawan sa Kongreso. Yung sektor ng manggagawa, sektor ng maralit ng tagalunsod, sektor ng mga mahihirap talaga, sektor ng walang boses, iyan ang dapat kinakatawan. Pero iba-ibang pangalan, kung ano mga pangalan ng party list ngayon, na pagsiruri mo ang kanilang mga kinatawang congressman, naku, talaga naman. Hindi nakakahawak ng palakol, hindi nakakahawak ng na hindi marunong magkamay kung kumain. Mga ginto pa yata yung kailang ginagamit na mga kutsara. Mga mayaman, mga luxury na mga bahay, may mga bakasyon sa probinsya. Paano kayo naging marginalized sector? Kaya again, sa akin pong opinyon, gamit na gamit ang party list system, party list law ng may pera, may impluensya na mga politiko. Isipin mo, mayor, governor, congressman, ang kanilang kamag-anak, party list congressman. Paano naging mahirap yung mga yan? Wala namang politiko sa ating gobernador, mayor, congressman, senador, cabinet secretary na mahirap. Lahat yan mayaman. Ang mahihirap, farmers group, labor group, OFW, hindi pa lahat. Okay? Mga disabled person, at iba pang mga mahihirap na sektor. Yun ang totoong mahirap, pero iilan lang yan. Mas marami ang mayaman na congressman under party list system. Ang problema, kahit tayo maglupasay at sumigaw na i-amend na yan, i-abolish na yan. Ang problema, sila ho ang gagawa nun eh. Paano nila a-abolish yung batas kung saan sila nakikinabang? Paano nila a-amendahan yung batas na kanilang kinakatawan? Kaya sila congressman dahil ng batas na yon. Malabo yan. Mga senador, hindi rin gagalaw kasi mga kamag-anak nila. Meron senador dyan, ang anak party list. May senador dyan, ang asawa party list. O paano gagalaw yung mga senador para amendahan yung party list system? Lalo na sa Kongreso. Yan ang mga personal interest. Yan ang kaganapan na totoo. Kaya dapat merong enough na political will si Pangulong Marcos. Dapat talagang baguhin. Masyadong inabuso. At patuloy na aabuso yan. Ngayon, magkakaroon tayo ng eleksyon. Marami namang party list na mananalo. Pero hindi naman totoong marginalized sector. Niloloko lang yung mga botante at mga followers. Pero tayo ay nagpapasweldo sa kanila. Kung ano ang sweldo at allowance at nakukuha nitong mga district congressman, ganon din nakukuha ng mga party list congressman. Higit pa pag malapit ka sa speaker, higit pa pag malapit ka sa Malacanang. Di ba korupsyon yan? Di ba pang-abuso yan? Kayo, ano ang inyong masasabi? Please like, share ng ating video. Paparating ko sa inyo ang katotohanan. Paparating ko sa inyo ang lehitimong isyo. Malaya kayong makapag-comment at maniwala o hindi. Yan ang totoo.